If it were a violation of law, he would have been prosecuted. He wasn't prosecuted. That means it was not a violation of law. And if it's not a violation of law here in Philippines, it's not a violation in The Hague, Netherlands. It's not like you have to obey two levels of law. It's either legal or it's not legal. So, noong una ko narinig yun, natawa na lang ako ng malakas. Kumakain ako sa Jack in the Box. Una, nagdududa na ako kung abogado ba talaga siya. Kung abogado talaga siya, di siya magsasalita ng ganyan. Number 2, mga kutsero, kung totoong abogado siya, feeling ko di siya nanalo ng kaso. Pero feeling ko di siya totoong abogado. Kasi yung kanyang rational sa kung bakit inosente daw si Rodrigo Duterte ay dahil wala araw kasi naghabla. Mga pinagpapaniwala ng mga DDS kayo, ang bobobo nyo talaga, nakakairita kayo. Sinabi kasi ni Sara Duterte na mapapauwi raw si Digonggo. Ex-President Duterte is confident he has no case to answer at ICC, says BP Sara. Sabi niya, he is very confident about the legal arguments. He's very confident. That's what they did. That what they did was wrong and there is no case to begin with, sabi ni Sara Duterte. The Vice President said her father continues to ask her about the timelines and legal strategies, etc., etc. Sabi niya, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapapalabas dito dahil malapit ng eleksyon. Mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Yun. Tapos nagsigawan doon yung mga tao. Bring him home. Bring him home. Matagal ka pa makaka-uwi. Siguro bilang tayo mga 30 years. By then, kasi sobrang tanda na ng Digong. Mag-80 plus na siya. Or 80 yata, 80 years old. Sobrang tanda na niya bago pa siya mapauwi sa Pilipinas. Ano na siya? Hindi natin alam kung paraan siya uuwi. Malabo na yun. Hindi ka makaka-uwi. Walang uwi yan. Ito kasi sabi ni Sara Sarani. On that point, he is okay. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Sasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa. And at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor. Because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts, murder. Ang sinasabi nila na 1,000. Kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss. That's a thing for the court. Subjudice na yung ginagawa. Ano pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipa-uwi or i-uwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Tapos, ito. Uso ngayon to. Ito pa, isa sample. Sample ng fake news. Sinend sa atin ng Ayan, Pinagbigyan na. Japan Judge Tomono Akane sa labas ng The Hague. Pinagbigyan na raw ng umuwi si Digong. Mga DDS ang gumagawa niyan, guys. Tapos, ang nakakatawa, itong mga DDS na tao,
tatanga-tanga, papanoorin. So ngayon, yung mga fake news, kung sino man yung gumawa ng fake news, kumikita pa doon sa sa YouTube channel nila. Okay lang naman yun. Sa akin, hindi problema kumita sa YouTube. Basta nagkasabi ka na totoo. Kaso nga lang, kumikita ka, kapikayaan pa yung pagkakita mo. Pero kung diskarte nyo yan andyan naman ang NBI para mag-aresto. Medyo proactive sila ngayon sa fake news Ito pa pala, isa pang fake news. No? So, ito, sinare sa akin itong video na to. Tinatanong ako, ano opinion ko dito sa abogado na to. Sabi ko, panoorin ko muna anong sinabi. Surigao del Sur, Mindanao, Philippines. My name is Herman Frank, by the way, and I am an attorney. I'm licensed in the state of California. I wanted to comment once again on the ICC case, International Criminal Court in The Hague, Netherlands, proceedings against Mr. Duterte. First, let me just state my overall position on this. Mr. Duterte will be acquitted of all charges. So don't despair. And as illegal as everything seems, he will be granted his day in court. And when he is there, he will win. He's got a great legal team, recently appointing an ICC specialist attorney from London, Cambridge law grad, super brainiac guy, plus a Philippines team of lawyers. And I think it's important to have both, because a primary defense in this case is that what Mr. Duterte did was legal in Philippines. And let's not forget, they had Senate hearings. Mr. Duterte appeared in front of the Senate. He explained what he did, why he did it. He said very clearly, I am the one responsible for it. And what he was saying is, if it's right or wrong, it falls on me. Notice, nobody prosecuted him in Philippines. There was no prosecution. Everybody knew what was going on here. Everybody realizes there's no denial from Mr. Duterte. He has been very clear about it, and yet nobody prosecuted him. So what does that tell you, right? This is what it tells me as a lawyer. If it were a violation of law, he would have been prosecuted. He wasn't prosecuted. That means it was not a violation of law. And if it's not a violation of law here in Philippines, it's not a violation in The Hague, Netherlands. It's not like you have to obey two levels of law. It's either legal or it's not legal. So, Nauna ko narinig yun, natawa na lang ako ng malakas. Kumakain ako sa Jack in the Box. Una, nagdududa na ako kung abogado ba talaga siya. Kung abogado talaga siya, di siya magsasalita ng ganyan. Number 2, mga kutsero, kung totoong abogado siya, feeling ko di siya nanalo ng kaso. Pero feeling ko di siya totoong abogado. Kasi yung kanyang rational sa kung bakit inosente daw si Rodrigo Duterte ay dahil wala araw kasi naghabla. Mga pinagpapaniwala ng mga DDS, kayo ang bobobo nyo talaga, nakakairita kayo. For example, ganito. Nagnakaw kayo ng 5,000 sa asawa. Nahuli kayo. Tapos, nagkaayos kayo. Wala kayong final na kaso. Ibig sabihin, hindi nangyari yung pagnanakaw. Ibig sabihin, legal ang pagnanakaw dahil hindi ka nag-file ng kaso. May maliho doon. Dalhin na natin sa punto ng kay Duterte. Marami siyang pinapatay. Mastermind siya ng tokhang. Walang nag-file sa Pilipinas. Ibig sabihin, legal yung ginawa niya. So, ibig sabihin, legal pumatay basta wala lang magkakaso. Yung kasi sinabi niya. Alam niyo mga kotsero, basic ho sa legal doctrine, sa criminal law, ang doktrina ng mala in se tsaka mala prohibita. Basic ho yan, tinuturo ho yan sa crim law. Mala in se, ibig sabihin, it's wrong by nature. By the nature of the crime itself, makes it illegal. Dahil sa sobrang karimari-marim ng ginawa mo, illegal siya. Halimbawa, murder. Mala prohibita, mga kotsero, ibig sabihin, illegal yan dahil sa isang batas. It's not necessarily wrong, it's not morally wrong, but it is illegal because of a law. Halimbawa, jaywalking. Based doon sa sinabi ni Justice Carpio, based doon sa sinabi ni Attorney Butuya, malabo na mapagbigyan ng temporary liberty ito si Rodrigo Duterte. Kasi yung rally nila, kakarally nila dyan sa Netherlands, iisipin lalo ng ICC na kapag pinauwi natin tong Pilipino na to, itong Rodrigo Duterte na to, hindi na to makakabalik. Mawawala na tayo ng jurisdiction dito. Hindi natin pwedeng payagan na siya ay palayain. Kung nag-iisip itong grupo ni Sara Duterte na mapalaya si Rodrigo Duterte, ang unang-una niyang sasabihin, tigilan nyo na ang rally.
parang awa nyo na. Tigilan nyo na yung fake news. Tigilan nyo na yung kaka-atake sa ICC. Kasi makaka-impluensya yan sa pagpalaya ni Tatay Digong. Kaso mo, hindi siya nag-iisip. Bakit? Baka kasi hindi talaga yun ang goal. Baka ang goal is makulong si Rodrigo Duterte, magamit nila yung pagpapakulong kay Rodrigo Duterte bilang pagbatiko sa administrasyon and in the future, bala sa eleksyon.